Hi guys. Magandang umaga sa ating lahat. Dito sa Poland ay umaga at sa Pilipinas magkaiba tayo ng time, gabi diyan. Actually, mga guys, nandito kami sa very historical na ano ng Poland, yung preserved forest na kung saan this is very tawag dito sacred. Sacred sa kanila kasi ang history ng lugar na to uh, after World War or during World War II, dito po inilibing yung more than 10,000 Polish victim of World War II ng German. So, yung mga nakasulat diyan at saka mga mga figure na mga public figure, hindi natin sila gaanong kilala kasi in Polish. Nasa Polish siya na na tawag diyan yung mga words, hindi na natin matranslate sa inyo. So, iikutin lang natin yung lugar. Okay? So, let's go! Let's go. Actually guys, itong lugar na to ay napakalamig. Natatawa kami ni Mike kasi ah, ang- hindi ito yung pinaka itinerary ng araw namin na to. Ang gagawin sana namin ay mag-test driving kami. Kaya yung outfit namin is hindi siya fit para sa climate dito at saka sa settings ng environment. Kasi ang environment dito is very cold, extreme cold. Yes. At saka tapos na kasi ang, 'di ba? Tapos na kasi ang summer, Mike, 'di ba? Yes. Oo, kaya So, is coming tayo sa winter. winter. Oh, kaya dapat yung suot natin is naka-bubble jacket na siya. Kaya Kami dalawa na. Naka-short pa. tingnan mo yung mga outfit namin, oh. Nakapang shorts kami, tapos nakapang summer attire. Kasi nga, hindi naman talaga namin balak na pumunta dito. Din, nagkataon lang. Sabi, wala na tayong ibang mapuntahan. Puntahan kaya natin yung, tawag doon yung very historical place na kung saan dito naka-buried yung, this is a mass graveyard ng World War II, no? Yan. Yun, hindi ko na gaano i-detalye yan. Nandito yung mga memorabilia, makikita Yan nyo. o, yan. Yung mga Nasa likuran, oh. Nakaano dyan, nakalagay. Yan. Hindi ko naman isa-isa sa inyo. Anyway, hindi naman natin gaano siyang maintindihan kasi in Polish, ano nga siya, in Polish words. Then, ayan. Tingnan nyo na lang. Nakikita nyo parang bulletin board, ano. Oo, kasi naka-display yung mga ano yan, yung mga significant. Ah, kung ano yung mga history ng lugar na to at saka yung mga ano tawag diyan, yung pangyayari. Okay? So, ang reserve forest na to is hindi natin alam kung ilang hectares. Very ano talaga dito, very cold. Kinaganda ng lugar na to kasi napapalibutan talaga siya ng mga puno. I really appreciate yung kanilang pagpe-preserve ng nature dito sa bansang Poland. Right? yes. Sana ganito rin sa mga ano natin, mga neighboring countries at saka sa atin kasi pinapahalagan talaga nila yung nature. So nandito tayo sa unang may ano siya, graveyard din ito eh. So magsisilip lang tayo ha. Hindi na natin iisa-isa na pupuntahan yung mga pinaka ano kasi napakarami. Ayan oh. Ayan. Meron nakalagay diyan. So di na natin yan maisa-isa. Tapos doon, kung papasok pa tayo doon sa pinakaloob, marami pa rin nakalibing doon. Doon siya. Hindi na natin isa-isahin kasi masyadong ano siya. Dito lang tayo sa pinaka main road, tapos pupunta tayo doon sa pinagawa nilang chapel. Yes. Ito yung pinaka, kumbaga parang adoration chapel, na doon nag-aalay ng mass para sa lahat. Sayang hindi ko nadala yung aking stick. Oo nga. Nangangalay yung kamay ko. Dapat pa rin yun lang muna. Oo, nakalimutan ko yung stick natin sa pagbabloging. Oo. So, I hope na hindi tayo i-restrict ng ano kasi napakahigpit ng kanilang Mineta. especially yung ano, yung meron kasing guidelines about ano, yung pagko-cover ng mga ganito.
Kasi sana huwag tayong restrict. Hindi naman natin intention na hindi naman natin in details kasi kailangan talaga dapat ng mga ganun. Okay? So, papalapit tayo doon sa area na kung saan nandito yung pinaka parang center niya. Center court, saka maraming inilibig. Maraming inilibing dito. Not ano exact figure. Kanina sinabi namin sa inyo, more than 10,000 people, Polish people yung inilibing dito. Okay? So nagkataon rin ngayon is Undas. undas. Yes. Undas rin ngayon Hindi kaya. ko rin din-expect na dito tayo mapupunta. Undas ngayon kaya inano na namin yung pagkakataon na to na makasaglit din. Ayan. Napakaganda ng ano guys, ng tawag yan, yung sitting ng environment. So iisa-isahin natin, iikutin natin para sa inyo. Dobre. Dobre. Pinagtatawanan kasi dyan eh. Kami lang ang naka-short. Alam niyo naman yung aming mga outfit. Yung dobre. Ang outfit kasi namin is not fit for this environment. Actually, pan-summer yung aming outfit. Sila ay nakapang bubble jacket kasi winter na nga dito. So dito, kung aano ka dito, ito yung pinaka harapan niya. Ayan o. This is also a graveyard. Ayan. I don't know kung sino man naka-buried dyan. Siguro mga officials ito kasi meron siya. May mga name tag naman sila May dyan. ano siya ng unang Polish, siya yung emblem ng sa kanilang tawag dyan yun, sa kanilang flag. So may mga siya. Nakasen. Ikutin pa natin yung yung area. Okay. Sayang yung stick. Yung stick sana nadala natin. Para kahit paano malawak ang makukuha. Malawak. Matataas natin para sa inyo. So ayan guys. Dito naman guys. This is an image of tree. Ano siya? Ayan. Hindi rin natin gaanong kilala yung mga nandito. Pero I guess they are siya. Mga important ito. Tawag dito public ng government kasi meron silang ipinatayong statue para sa kanila. No? Baka mga yan, yung mga in honor to them. yeah. Ayan. So in details, hindi na natin ganong in details. At saka napakaganda. Ito yung napansin ko, alam nyo sa totoo lang. Napakasimple ng kanilang struktura ng paggawa ng kanilang Ayan o. Ang pinaka-appreciate ko dito yung kanyang chapel. Look at Look at guys yung chapel niya, look at. Very simple. Simple pero looks elegant. Look at. Elegant. Yan, lapitan natin. So dito nag-aalay siguro dito ng mass. Ayan o. Huwag na tayong pumunta doon. Look at to. Very Jesus Christ, the image. Napakaganda o. Iikutin ko yung Sir, tingin ka. Okay, thank you. Ayan. Mamaya tayo mag-picture taking. Ikutin ko muna, Mike ha. Teka muna. Ikutin ko para sa inyo ha. Kita niyo. Ito sa likuran natin yung chapel eh. So ayan. Ito. Alright. Ayan. Hindi natin mga kilala yung kanang mga personalities. Ito may naka-buried siya dito. Tapos meron talaga siyang mga picture. Ayan makikita nyo dyan. Yan.
nakalagay kung sino-sino yan nandyan. So hindi na natin maisa-isa kasi kung iisa-isahin mo yan, matatagalan tayo. Siguro aabot tayo dito ng 10 taon din kasi 10,000 people dito yung nakalibing. Mass graveyard. Iniwan ko muna si Mike doon, ako na lang muna dito. Ayan pa oh. Look at. In honor today, makikita mo kung sino nandyan. Okay? Ito. Pare-parehas yung ano niya, yung structure niya. Okay? Mga pagkaan. Right. Yan. Malapad to. Ano, ito yung likod ng chapel niya. Yan. Napakaganda dito. Excuse me. Last ko na ito, kukunan ko to. Yung mga nakasulat, yan yung nakalibing yan. Di na natin maano kaya may isa-isa kasi nasa Polish ano man siya eh. So pinakita ko lang sa inyo. Very ano to yung ano tong lugar na to kasi nga napakaano sa kanila. So ito yung naiibang ano naman ng pinaglagyan sa kanila kasi nakano din meron siyang image ni Mama Mary yun eh. Ayan, tapos meron silang kanya-kanyang lapid na nakasulat yung pangalan. Siguro I guess nandito yung mga tawag dito yung pinakamataas na mga official. Yan. Then ito yung nagustuhan ko sa lugar na to kasi every corner, everywhere is this places of this country, Poland. Makikita mo yung images ni Jesus Christ at saka and this is Pope John Paul II. Yan. Actually, itong country na to ay ito yung hometown ni Pope John Paul II. Yung Poland. So for now, it's a glimpse, no? And it's an honor na makapunta tayo dito. Then hindi ko man naibigay sa inyo ng buong detalye kasi yung mga nakasulat diyan is in Polish words. Tapos hindi pa natin gaano kilala yung mga personality na nandiyan. So for now, yun na muna ang ating ginawa para sa inyo. Nakapasyal din tayo dito at the same time kasi undas ngayon. So maraming salamat sa inyo. Anyway, kung magtatanong nga pala kayo ng lugar na to, ito ay nasa country ng Poland at saka ano siya, sakop siya ng Beharovo. Beharovo is a city, one of the cities of ano tawag dito, country of Poland. Beharovo is ano tawag diyan, going to southern part or northern part. Oo. Almost nearby sa ano siya sa Gdynia, Gdansk or something like that. So basta Beharovo yung city na nakakasakop ng ano na to, ng graveyard na to. So once again guys, thank you very much sa inyong panonood. Maraming nandoon si ano si Mike. Bye bye night for now. Bye bye.